Good afternoon mga pare ko. Welcome back sa panibago nating video. Nag-change oil ako ngayon. Ayan. So, ayan. Long time no see. Long time no see mga pare ko. Nag-change oil ako ngayon. Update lang tayo kasi minsan lang ako nakapag-vlog kasi busy ako nitong mga nakaraang araw kasi nga share ko lang sa inyo, no. Yung mama ko is may sakit, no. Kaya dinala ko siya sa SPMC Davao nitong mga nakaraan, at ngayon awa ng Diyos ay nakapunta kami dito ng safe naman, and nabigyan ng gamot, na resetahan, and mabait yung doktor na goods naman. Nandito na siya sa bahay ngayon, nakauwi na at nag-maintain na ng kanyang gamot. So ayun, ang ano pala pare ko is apektado pala talaga tayo is doon sa pamasahe. Grabe, Mungkayo to Davao is 270 ang regular. So ako, tapos yung partner ko, tapos yung mama ko, so tatlo kami papuntang Davao. Tapos yung mama ko is senior naman, naka-discount. So 270 kaming dalawa ng partner ko, tapos yung mama ko 215. Laking tulong naman din yung discount para sa senior, no? Kasi malaki-laki din yung nabawas. So ayun lang, na-share ko lang na sobrang mahal pala talaga ng pamasahe na dahil sa tumataas ng gasolina. So kaya ngayon na kumpara ko dati nung pumunta kaming Tagum na nakamotor lang kami, 100 ko is nagpagasolina ako ng 100, and halos balikan na dito Mungkayo to Tagum, no. So matipid talaga pa rin pag nakamotor tayo. And ito na, balik na tayo dito sa ating topic sa ating video ngayon. Share ko lang, no, sa mga naka Honda Wave RSX nan, si Uno. Ito yung Sport Honda Wave RSX na mga pinakaunang labas to, way back 2022, pero acquired nito is 2023 na. 50 lang. And ito na mga pare ko, so nag-drain ko na yung oil nya. Ito na. Ayan. Ayan. Ang itim na, parang kape. And ang goods dito is hindi nagbabawas ang ating, itong si Uno hindi nagbabawas ng langis, kaya makita nyo is 800 din, no? 800 din yung nakuha ko. Ayan, no? Medyo madilim, 800. Ayan, ayan. Lagyan natin sa patag. Nalagayan. Ayan. Medyo mabato kasi dito. Ayan, 800 pa rin ang laman. 800 yung nilagay natin. So 800 din yung nakuha natin. So ibig sabihin is goods yung ating ano, kasi hindi siya nagbabawas ng langis, no? Kung ano yung nilagay natin, yun din yung nakuha natin ngayon. Kaya ako nagba-vlog kasi nga mga pare ko, di ba gamit ko Zik, lagi ako nagzizik. So bad thing is dito sa probinsya na to, ang hirap makahanap ng Zik. Buti na lang yung nakaraang change oil natin, naka-Zik tayo kasi nga may nabili pa ako. So isa na lang din daw yun, no? Nag-iisa na lang, buti nakabili pa tayo. So ngayon wala na, kahit nagpunta pa ako doon sa baryo ng Mungkayo, nandito kasi ako sa Union yun, meron ditong pailain lang shop, siguro mga 4 na shop ang wala masyadong oil dito. So pumunta pa ako ng Mungkayo para maghanap lang ng Zik. So sadly wala akong nahanap na Zik kasi hindi yun masyadong ano dito, no. Limited lang yung mga langis dito. Ang nakikita ko dito is yung Shell Advance na blue, may dilaw, and ito Caltex mga pare ko. Ito meron din namang Castrol Gold, kaso nagamit din naman natin yun, no? So gusto ko lang i-try lang ito muna, habulin ng Caltex. First time natin gumamit nito ngayon. Ito yung kulay red mga pare ko na langis. Pag si Caltex kasi kulay red yung mga langis nila, kulay pula, parang ayan, parang dugo, no? Kulay red. Ito binili ko is 1 liter. So sa hindi nakakaalam, ang engine ng ating RSX, Honda Wave RSX is 800 ml lang yung nilalagay, no? 800 lang. So kunin ko yung 200 nito.
At gagawin kong lubricant sa ating kadena. Kaya ako ginawang 1 liter kasi ayaw kong gumamit ng used oil para sa ating kadena kasi pangit. Kaya ito yung ginagamit natin. 1 liter binibili ko, tapos ilalagay ko doon sa ating, meron akong lagayan dito na maliit. So wait lang, pakita ko sa inyo. Doon ko kasi nilalagay yung pang lubricant ko ng chain. Itong gym na to. Yan, marami ng langis dito na nalagay ko kasi 1 liter ang binibili ko. Dito ko nilalagay yung 200 ml. Ang container nito is 100 ml lang yata to. Pero para may sobra pa rin. May sobra pa rin tayo o 200, mga ganun, 120 ml lang siguro to. Wala akong makita dito eh. Ngayon, and importante meron tayong tools na ganun para tayo na mag-change oil sa motor natin. Mas alam natin kung ano yung motor natin eh. Alam niyo yun mga pare ko eh. Alam natin yung ikakabuti ng ating motor kaysa ipagawa natin sa ibang mekaniko na hindi natin kakilala. Kasi nakatry na ako niyan doon sa dati kong scooter, imbis na maipagawa siya is lumala, no? So dyan pa ako sa Las Piñas noon. Share ko lang din sa inyo mga pare ko, no? Ang pinagawa ko doon sa mekaniko na yon is yung sa tambucho ng scooter ko, Rusi dati. Ang nangyari, yung makina binuksan, di ba? Kasi para maano yung thread doon sa ano, hindi binalik yung isang tornilyo, kaya yung langis ko is natagas. Hanggang sa di ko na malayan, gamit ako ng gamit araw-araw, tapos makikita ko tulo-tulo lang naman. Yung tulo lang pala is sa hindi mo na mapapansin na dumadami din hanggang natuyuan ako ng langis no, nakapagpalit ako ng black. So lesson learned na sa atin yun na mas kung kaya natin gawin, tayo na gagawa. Tulad nitong change oil, dapat alam nyo mga pare ko, dapat alam nyo to mga motor owners, kasi dapat alam talaga ninyo na mag change oil, no? Bawat may motor dapat alam to, kasi basic maintenance naman lang to eh. Hindi naman na to yung papagawa yung makina. Bukod doon, no, pag gagawin na makina, kailangan mo na expert na mekaniko. Pero pag nag-ano ka lang, change oil ka, is kaya ng owner yan, kaya natin dapat. Kasi hindi laging umaasa tayo sa mga mekaniko. At saka alam natin ang motor natin, alam natin kung anong dapat gawin sa motor natin, kasi tayo ang gumagamit, tayo nakakakilala kumbaga sa motor natin. Mas advisable ko na dapat alamin nyo kung paano mag change oil. So ako, pangalawang change oil ko na to kay Uno, kasi dito sa probinsya mas gusto ko ako mag change oil. Nung ano kasi, nandyan ako sa Las Piñas dati, meron talaga akong taga-maintain na kumbaga pinagkakatiwalaan ko na mekaniko. Siya lahat yung pinapagawa ko dito. Dito mahirap makahanap sa probinsya namin dito ngayon sa Mungkayo, sa May Union, kasi paiba-iba, mga bata pa. Kaya kung kaya ko naman, ako na lang gagawa, no? And update ko na lang din ng mga ibang about sa naman natin mga pare ko ay gulong. Itong Corsa tires natin, papakita ko sa inyo. Ito ay since na lagay natin to, siguro 10 months na siguro to, gamit ko. In all goods naman, so far so good. Naka tubeless naman to, kaya hindi tayo namumblema dito sa sa flat dito sa likod. Ito lang yung napaplat sa atin dati nung hindi pa tayo nakapag tubeless at saka nakapalit ng gulong. So simula nung nagpalit ako nitong gulong na to, 10 months na yun, is wala talaga akong sakit sa ulo about sa flat, no? Ang problema ko lang dito mga pare ko is yung nababarahan yung pito niya dahil may sealant yan. Pero nung napagawa ko naman sa vulcanizing is madali lang naman yung ginawa. Tinusok lang yung pito niya, tapos tinusok kasi nga hindi na pumapasok yung hangin doon. Ang ginawa is tinanggal yung valve, tapos tinusok ng pako na numero 2 ba, para lang mo sumingaw yung hangin para makapasok. Tapos binalik yung valve, tapos binumbahan ulit. So all goods na ngayon mga pare ko, all goods na. And ang problema ko dito sa gulong na to is ito siguro mga gilid niya, kasi once na to is kasi to medium compound kasi to hindi kasi to hard compound na
bali may kalambutan din siya. Kaya siguro ito may mga ano, itong gilid, itong mga to, yan kung makita nyo, may tear yan sa gilid, yan. Kasi siguro pag nakaano ako ng matigas na bato is parang sumisipa to na ano tong parang ano niya, thread. Pero so parang hindi naman siya natatanggal, okay naman. Parang matigas nga yung hangin ko dito sa likod eh. And ayun, dito sa harap is stock pa rin talaga to. 3 years mahigit na is hindi ko pa pinalitan kasi goods pa naman eh. Ayun. Ito muna ang gagamitin natin ngayon mga pare ko eh. Havolin Caltex. Kasi ito lang yung mga oil na ano nila dito eh, sa lugar na to eh. Ang nakikita ko Castrol, Shell Advance, and X-Star na Suzuki. Pero wala yung ibang oil na, wala ka talaga maraming choice na mapagpilian tulad ng Zik, SK Zik. Kasi bihira lang sila na mag-ano ng oil na